Praise the Lord. Kagagaling lang po namin sa Jensan with Pastor June, helping other pastors in that area. And it was so good to see the city of Jensan is very progressive place, no? Nakita ko po napakaganda. And at the same time, marami po doon gumagawa na ng vision. Kaya po, nung makita ko po yung Jensan, ang daming pastors na gumagawa na ng vision, lalo po akong na-excite. Lalo po ako na-excite kasi sabi ko, kung nangyayari ito sa Jensan, sa Davao, sa buong Pilipinas, talagang malapit na pong, ando na po tayo sa place na where we could see ang Pilipinas po ay magkakaroon ng pagbabago. Amen po ba? No? Of course, narinig niyo po yung mga pangit na mga nangyari, may mga bagyo, may lindol. Pero, hindi naman po lahat pangit nangyayari sa Pilipinas. Eh. Amen po ba? Amen. Pero meron din po nangyayaring maganda. Katulad ng narito ko ngayon, isang magandang pangyayari yan. Amen? Amen po ba? Yung katabi nyo po na inyong sa kaliwat sa kanan, yan po ang the best thing na nangyari ngayong araw na to. Tama po ba? Palakpakan natin ng Diyos. We are here in His presence. We have the freedom to serve the Lord. Now, medyo meron akong controversial na topic na ibibigay ko sa inyo ngayon. Kasi po, ang akala ng madami, ang pagiging Christian, puro stop, puro end. Ako'y nakakilala kay Lord. Period. Ay, hindi ho. Sino po naniniwala nung makakilala ka kay Lord, may mga tuloy-tuloy na istoryang magaganap sa buhay mo? Hindi ho yan pag nakakilala ka, period. Hindi ho. Puro kama. Chuk. And the story continues. O, kaya nga lang po, depende kung istoryo mo, papangit ng papangit, o papaganda ng papaganda. Siyempre, wala naman sa inyo may gustong pumangit ang istorya. Now, sino sa inyo gustong gumanda ang istorya ng buhay mo? Now, dito po, sa buhay Kristiyano, ang nagpapaganda ng buhay natin ay walang iba kundi ang Panginoon. Tama po ba? Eh di dapat, kung nagsimula ka sa Panginoon, dapat magpapatuloy ka sa Panginoon. Now, di po yung marami, pagkakamali ng marami, nagsimula sila sa Diyos, natapos sila ng mali, ng walang Diyos. Marami nagsimula sa Diyos, pero lumayo sa Diyos along the way. Tapos nag-e-expect ng maganda. Dapat, pag nagsimula kang magkaroon ng relasyon sa Diyos, tuloy-tuloy, hindi ho, putol-putol, tutuloy, puputol. Hindi ho ganon. Yung iba, nagtataka, bakit pangit ang buhay ko? Eh kasi ho, ang pagkikipagrelasyon sa Diyos, subukan mo sa asawa mo, gawin mo. Minahal mo siya, putol-putol, tuloy ulit, putol-putol, tuloy ulit, putol-putol. Ano mangyayari? Divorce. Tama? Ang relasyon, hindi ho yan tuloy-putol. Tuloy-tuloy, putol-putol. Hindi ganon. Dapat tuloy-tuloy. No. Alam niyo ho ba, may mga tao dito ngayon, hindi pa po nakakapagsimula ng simulang relasyon sa Diyos. Pwede ka magsimula. Amen. Yung iba naman, nagsimula na, pinutol pa. Are you still here? Are you still here? Nung binabasa ko po ang Bible sa Book of Acts, pinagpapala ng Diyos yung mga taong walang putol, tuloy-tuloy. Now, sino sa inyo, gusto nyo ang Christian life nyo, tuloy-tuloy, taas yung kamay. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, brother. Okay, sabi mo sa kanya, sister. Tuloy-tuloy tayo, ha? Okay, sino rito yung nakakaranas kayo ng putol? May mga putol dito ngayon eh. Sabi mo nga sa katabi mo, putol ka ba? Sino rito nagsimula ka na, kaya lang naputol? Hindi ka na nagde-devotion, hindi ka na nagpe-pray, ngayon ka lang ulit nasimba, naputol. Now, para maalala ninyo na walang putol, tuloy-tuloy, may isa akong word na gagamitin ngayon na re-respetahin ninyo. Okay?
bibigay ko itong salita na to, hindi ko ito ibibigay para baliwalain nyo. Pero itong salita na to, pag natutunan mong irespeto, okay, ang salitang ito, irespeto mo, mahalin mo ang salita niyan, igalang mo, at gawin mong kayamanan, makikita mo, tuloy, tuloy, tuloy. Ready na ba kayo? Pastor, ano yung salitang iyon na magpapatuloy, tuloy, tuloy sa akin? Yan. Okay? Kasi pag hindi nyo nakuha tong salita na to, hinihiwalay nyo sa sarili nyo, nagtataka kayo, bakit napuputol? Kasi po, ito lang yung salita na magtuturo sa'yo at tutulong sa'yo na ikaw ay magtuloy-tuloy. Okay? Now, bago ko sabihin yung salita na yon, hindi ko kinuha yon sa sarili ko. Kinuha ko yon sa Bible. Okay? Naintindihan nyo ako? Now, merong verse sa Bible na pag kinuha mo, nakita mo, yung iba binabaliwala parang isang letrang binasa lang. Hindi ho. May mga verse dyan na isang salita lang, na isang napakayamang salita, na merong treasure sa loob, na kapag inangking ko yan, sa akin yung kayamanan na yun. Amen. Ready na ba kayo sa kayamanan na to? Sino gusto magkaroon ng kayamanan ng salita na to? Now, bago ko bigay ito sa inyo, Pastor, binibitin mo naman kami. Yung iba ho sa inyo, wala ho nito. Wala. Kasi binabaliwala mo nga eh. Yung iba naman sa inyo, meron na nito na wala pa. Okay? Ulitin ko yung iba sa inyo, wala pa nito. Pero sa araw na to, baka makuha mo. Amen. Sino gustong makuha ito kung ano man yon, Pastor? Gusto ko yan. Amen? Okay, yung iba sa inyo, binigay naman sa'yo. Kaya lang, hindi mo nga pinahalagahan, hindi mo nakita yung value. Akala mo, walang kwenta. Kaya ang nangyari sa'yo ngayon, Kristiyano kang putol, putol, putol. Okay? Hindi ka maging Kristiyanong tuloy, tuloy, tuloy. Ano kaya yung salita na nasa Bible na ako'y magiging tuloy-tuloy, yung hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, o kaya hanggang sa ako ay mamatay? Yan po ang dalawang misteryo ng buhay. Kailan ka mamamatay at kailan babalik ang Panginoon. Kahit anong araw na po yun, pag ikaw ay tuloy-tuloy, nakatitiyak ka sa buhay mo. Amen po ba? Now, sinulitin ko, yung gusto ng Christian life ay tuloy-tuloy. Taas yung kamay. Yun. Naku, tinin mo katabi mo, gusto mo pala, ha? Sabi ko pala, gusto mo, ha? Okay. Sino rito yung naniniwala dahil nagtutuloy-tuloy ang relasyon mo sa Diyos, naniniwala ka, may iba ang kondisyon ng buhay mo. Ha? Alam nyo, ito yung hindi makita ng maraming Christian eh. Gusto nilang maging Christian, ayaw nilang magtuloy-tuloy, tapos umaasa pa na magbabago buhay. Wala akong pagbabago. Ang paniwala ko po ay ganito. Kapag kayo nagsimula ng isang relasyon sa Diyos at kayo nagtutuloy, lilinaw ang inyong isipan, lilinaw ang inyong mga pananaw, gagalaw kayo ng kakaibang galaw, doon na po magsisimula ang pagbabago ng buhay nyo sa tulong ng ating Panginoon. Hindi kayo makakakuha ng mga sariwang kaisipan, mga bagong pananaw na igagalaw ng iyong katawan, kung ang buhay mo ay hindi tuloy-tuloy sa Diyos. Sino sa inyo may kaibigan, kitang-kita ng iyong mata? Alam mo, nagsimula na yan eh. Kaya lang naputol. Meron ba kayo ganyang kaibigan? In fact, may mga katabi kayo dati dyan. Ngayon, wala na. Kasi nagsimula, pero naputol. Yung iba dyan, candidate. Sabi mo sa katabi mo, not me. Sino rito yung sasabihin, hindi ako yun? Sino rito yung magsasabing, ako itutuloy ko to pag na kay Lord ako? Taas yung kamay. Ha? Totoo po yun. Marami kayong dating katabi dyan, wala na ngayon. Kasi nga po, meron silang hindi ginawa yung isang salita na to. Pastor, sabihin mo na, bitin na kami. Sino gustong malaman yung isang makapangyarihang salita? Okay. Kayo ba'y nangangako na pag binigay ko yung salita na to, pagyayamanin mo? Ha? Kayo ba'y yung salita na yan, irerespeto mo? Ha?
Kayo ba yung salita na yan? Pagbalik, by the way, yung salita na yun, hindi ako nagbigay nun, ha? Si Lord. Okay? Are you ready na? O sige, mamaya ako na muna po sasabihin. Buksan niyo muna yung mga Bible. Ready na ba kayo? Ready na kayo? Ha? Sa Mark chapter 3, verse 13 and 14. Okay, sasabihin ko na, malapit na. Huwag kang uuwi, ha? Huwag kang uuwi. Mark, sabi po ng Bible, Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. O, tingnan nyo, ha? Ito, example. Ito yung mga tao na tinawag ng simula. Sila ba'y nakapagsimula? Ayan ang sabi ng Bible, oh. Jesus went up on a hill or a mountainside and called to him those he wanted. May tinawag siyang mga tao. Ibig sabihin, may si Lord, may tinatawag na pinagsisimula. Simula ka. Sumama ka sa akin. Magsimula ka. Okay? And then they came to him. Sumama sila. Yan po ang tawag sa simula. Lahat ng tao ay binibigyan ng tsansa ng Diyos na magsimulang sumama sa Kanya. Tama? Tama po ba? Sino sa inyo nakareceive na ng calling na katulad niyan? Tinawag ka kasi gusto ka niya. Tapos yung kamay na naramdaman mo, gusto ka ni Lord, pinili ka. Tingnan mo yan talaga naman, o, tingnan mo. Eh kung ikaw, hindi mo siya magustuhan, pero nagustuhan siya ng Diyos. Amen. Alam niyo, may mga tao dito, hindi naman kagusto-gusto, pero nakakapagtaka, Lord, bakit mo ako ginusto? Amen po ba? Sino sa inyo namamangha sa pag-ibig ng Diyos? In fact, you can say, Lord, I don't even deserve to be here. I don't even deserve to be chosen by God. I don't even deserve to be called and to be chosen by God. But yet, God make a decision. God make a decision. The Bible said, He called to Him those He wanted. Mga dati ho tayong wanted, kinuha ni Lord. Amen, amen. Sino dito yung wanted ni Lord? Taas yung kamay. Yung alam mo, wanted ako kay Lord. Matagal na akong tumatakas, ayaw ko sa Kanya, hinanap ako ng Diyos. Taas yung kamay yung mga dating wanted. Ayun, pare-pareho pala tayong wanted eh, no? And then sabi ng Bible, and they what? They came to Him. Yun ang response ng tao. Hinanap ng Diyos ang tao, at yung tao naman, sumama. Kaya lang ang tanong, tuloy-tuloy kaya yan? Amen. Tuloy-tuloy kaya yan? Yang kaya ay mapuputo lang. Totoo ba maraming taong ganito na tinawag ng Diyos, sumama naman, pinutol din. Ganyan ba ang plano mo, kapatid? Naging Christian na ako. Ngayon, ayoko na. Pinutol. Well, that will be the worst thing that it will ever happen in your life. That the day you start to receive the calling of God and you responded to His call, and then suddenly you made up your mind, you quit, and you stop following God. That's the worst thing that could ever happen in your life. Say amen. Kaya po pagdating po dito ng verse 14, ito po sinabi ng Bible. He appointed 12 that they might what? Be, with Him. Sasama ka sa Kanya. Amen. So, ready na ba kayo sabihin ko kung ano yung salitang ito? Okay? Iba sa inyo, nahuhulaan na siguro ngayon. Pastor, alam ko yan, nagsisimula yan. May letter I ba yan, Pastor? Meron. Merong ayan. Meron ba letter E, Pastor? Meron din. Okay? Ano kayang salita ito? The key word na gusto ko i-share sa inyo is the word discipleship. Ang discipleship, sabi po ni Bonhoeffer, isa po siyang matinding pastor na pinatay ng mga German Nazi kasi nagpipreach siya ng Bible. Sinasalungat niya yung ideology
nung German leader na sino? Si Hitler. Pinatay siya. Siya po yung nagtuturo na ang salvation na walang discipleship is a cheap grace. Ibig sabihin, ang pagkakakilala sa Diyos na hindi nagtuloy-tuloy sa discipleship, walang kwenta yun. Ito yung hindi naintindihan ng maraming Christian. May mga Christian bang naging Christian pero hindi naging disciple? Come on. Meron, wala. Ay, ito na lang, sige. Meron ba ditong naging Christian ka pero ayaw mo magpa-disciple? Or, isa kang Christian, ayaw mong mag-disciple. Bakit ayaw mo mag-disciple? Kasi hindi ka disciple. Ba't gusto mong mag-disciple? Kasi disciple ka. Because only disciple can disciple people. You don't like to be a disciple because you are not. Kaya nga akala ng iba, pag tumanggap kay Kristo, bilang Panginoon sa rin pumunta na siya sa langit, tapos na. No! It's just the spark plug of the ongoing process so that your life will be changed, so that your life will be in the likeness of our Lord Jesus Christ. So, nung tinawag sila, nag-respond sila, sumama sila. Tapos na? Hindi ho. Simula na ho yung discipleship. Sabi mo sa katabi mo, and the discipleship has begun. Sino sa inyong nakapagsimula na ng discipleship? Ganito lang yan para maging practical. Meron ka bang isang taong pinupuntahan? Kaya nga sabi ko po sa inyo, ang simbahan ng Dulos, wala tayong planong gumawa ng program to reach the multitude. That's not our plan. Our plan is to raise up disciples whom the multitude will follow. Do you understand that? We have no plan to come up with a lot of program, church activities to reach the multitude. That's not our plan. Our plan is to raise up disciples whom the multitude will follow. Abay, baka sabihin niyo po, hindi totoo sinasabi ko. Okay? May mga full-time worker ba tayo dito? Tapos yung mga full-time workers natin. Yun, di ba? Yung mga andito ba yung 12 ko? Tumakbo nga sandali, yung 12 ni Pastor Riel. Kung meron 12 nga, please, takbo dito, bilis. Si Ice, bilisan nyo. Akyat kayo. Ito po yung mga disciple ko. Ito po yung mga tuloy na sumama. Okay? Bibigyan ko lang kayo ng illustration para maunawaan nyo yung kayamanan ng salita ng discipleship. Remember this, our goal is to raise up true disciples to whom the multitude will... Nako, hindi nakukuha. Our goal is to raise up true disciples to whom the multitude will follow. Tanong, nangyayari ba sa Dulos for Christ yan? O di tatanungin ko itong mga to. Ito, mga direct disciple ko to eh. Ni-raise up ko itong mga to, pinagpaguran ko to, takot na luha. Ha? Matitigas ang ulo nito, maniwala kayo. Pero dahil na disciple, dumaan sa process, tuloy-tuloy, hindi putol-putol, tingnan nyo ngayon. Totoo bang a true disciple will produce the kind of atmosphere whom the multitude will follow? Tingnan nyo to, ha? Ice, ilan ang disciple mo? 370 po. 374. Ikaw, ilang disciple mo? 235. 235. June, ilang disciple mo? 1,080 po. 1,000. Ikaw, June, ilang disciple mo? 235. 235. Ikaw, Jay, ilang disciple mo? 180, Bishop. Ilan? 108. 180. Isang tao, sinusundan ng 300 tao. Bakit? Disciple eh. Dumaan sila sa tuloy-tuloy na proseso. Alam niyo po, ang disenyo ng Panginoon, pag tinawag ka, hindi ka para sumayaw lang. Kumanta. Dinisign kayo ni Lord na may mga taong susunod sa'yo. Parang tahimik kayo o tulala. Discipleship must be a practical thought in your mind. Tanungin ko kayo, bakit walang sumusunod sa'yo? Simple lang. Walang gustong maging kamukha mo. Kakahiya, ano? Bakit may sumusunod sa kanila? Kasi yung sumusunod sa kanila,
Gusto nilang maging kamukha sila. Are you listening? Tanungin mo sarili mo, bakit walang sumusunod sa akin? Sagot, kasi ayaw kanilang maging kamukha. Ba't maraming sumusunod sa akin? Kasi gusto kanilang tularan. Amen. Kayo ba'y sumusunod na? May sinusundan. Ilan taon ka na sa church, Jay, dito? Ilan? 9? 10 years. June 27, ano? Mga 25 yan si June. Tagal na yan. Ikaw, June Montaño, ilan? Pareho lang kayo. O yun, matagal na. Ikaw, ilan? Ha? 8. Ikaw, ilan? 9 years. Alam nyo? Yung sinasabi nilang dami ng bilang, ang ibig sabihin nun, tuloy sila. Dahil tuloy, ang mga tao sabi, ganun pala ang buhay, tuloy. Subukan mong tuloy, putol, walang sasama sa'yo. Oh, kala ko ba Christian to? Ba't nagyoyosi na naman ngayon? Uy, nasa church, ay, naku, umiiyak, nakaka-bless naman. Bukas, uy, lasing ata Bakit? Tuloy, putol, tuloy. Eto, wala na hutong ganon. Malinis na. Okay? Na-purify na tong mga to. Dahil na-purify, nagmukha na silang totoong disciple ng Panginoon. Amen po ba? Hindi lang nagsimula, tuloy. Oy, nako, mga kapatid, sinabi ko na, tuloy kayo, ha? Baka may bibigay pa sa inyo. Kasi, kahit 10 taon nang naging Christian yan, pwedeng iputulin Amen po ba? Wala kasing point of your life, the day you say, that's it. It's time to quit. Walang ganun Every day, you can quit. Every day, you can cut it off. That's why it takes the heart to become a true disciple so that you can continue. Amen? Pwede bang palakpakan nyo itong mga lalaki na to? Amen? Mga kababayan ako, thank you. Meron ba dito mga babae na disciple ni Ate Jer nyo? Umakyat kayo sa dali. Bilisan ninyo. Lumipad kayo. Andiyan ba yung mga disciples na mga babae? Ha? Wala. Grabe mga disciple ni Jer. Di ata nagsisimba yung mga yun, Then, dyan lang sila. Andiyan, hindi sila mga. Come on, sige, mga girls. Alam nyo, nasa likod sila kasi at the back doon sila nagtatrabaho. Okay? Pwede ba palakpakan ninyo yung ating mga formerly Miss Universe? Ayan po, ayan. Parang nakikita ko sino yung nasa unahan? Si Eden, ayun. Si Eden, si Nicole. Sino yun? Okay, si Ria, si Pep, si Beth. O yan, pasensya na ako kayo. Mga Jewish to, kita niya magkakasing height. Jutay ba? Jutay. No, just kidding. Si Ate Eden nyo, ito yung asawa ni Kuya Jun mo. Okay? Si Nicole naman, asawa naman to sa kong 12. Si Raymond. Okay? Si Tinti naman, asawa siya ni Kuya Jay ninyo. Si Joan, asawa naman ni Kuya Fernan ninyo. Si Ria, asawa naman siya ni Kuya Boy mo. Si Pepay, faithful sa gawain ni Lord. At ito, siyempre, ang ever faithful, mas faithful si Beth. Okay? Dalawa lang ho yung dalaga, ipaparapol natin sa Pasko. Okay? Wala lang ho yung iba, baka mamayang hapon darating po sila. Ito rin po, nung sila'y naging Christian, hindi ito mga putol-putol, tuloy-tuloy ito. Tuloy-tuloy talaga. Now, Beth, sabi mo totoo. Meron na, what is crush? Ay, ba't ba ganun ang tanong ko? Mali. Ulit. Ang topic natin, discipleship. Amen? Okay, Beth, ilan ang disciple mo? 289 po. 289. Ito, dalaga. Pepa, ilan? Pastor, 1,800. 1,800. Ria, ilan? 560. 560. Joan, ilan? 250. 150. Tintin, ilan sa'yo? 162. 162.
160 po. 160. 236. 236. Mga kapatid, taas yung mga kamay ng mga babae dito. Sino sa inyo gusto nyo? Sana may ganyan din akong follower. Sino nagpe-pray? Taas yung kamay. Alam nyo po, sa Doulos for Christ, yan nga ang goal natin eh. To raise up leaders whom the multitude will follow. Hindi nyo yan magagawa kung putol-putol-putol kayo. Are you listening? You know, we try to become different because we follow the Bible. Hindi ko po gusto lang na dumadala kayo sa simbahan, pero puntahan nyo po yung plano ng Diyos. Yung salitang discipleship, maging bahagi ng buhay mo. Maging true disciple ka because one day, magdi-disciple ka. Bet, ilang taong ka na sa Doulos? Sabihin mo totoo. 25th anniversary na rin yan. Pepa, ikaw ilan? 13 years. Ria ilan? 25 din si Ria. Yan yung mga faithful na disciple ng ating journey. 25 years, ha? Mahirap yung 35 na tuloy, 25 years na tuloy-tuloy. Yung iba sa inyo, 35 seconds lang, wala na. Iba naman, 25 minutes. Ito, 25 years. Consistent. Hindi nagpalipat-lipat ng simbahan because connected sa discipleship. Joan, ilan taon ka na sa Doulos? 15. Tintin ilan? 8. Nicole ilan? 11. Eden ilan? 23. You see, posible pala na tuloy-tuloy, walang putol. Well, probably may mga point of their life na sila'y nangihina, pero hindi nila pinutol. Maring nung time na yun, nagkakaroon sila ng struggles, pero sabi nila, hindi ko ito puputulin. Sino sa inyo nangangarap sa umagang ito na, Lord, gusto ko yung discipleship maganap sa buhay ko. Taas yung kamay, yung gusto nyo ma-disciple ka talaga. The reason we are able to produce this kind of leaders, ito po primary 12, ha? Hindi ko pa po kinukwento yung ating mga 144. Pag tinawag ko po yung 144 level, malamang, ganun din po gagawin nila, kasi ginagaya nila itong mga 12 na to eh. Sa bawat simbahan, sa aking pananaw, ay ibalik dapat natin tinuturo ng Biblia. Na hindi lang tayo mga church goers. Every Sunday, are you listening? It's done. Hindi na ganyan dapat. Tapos na yan. Hindi ko gusto ang bawat isa sa inyo, prayer ko, wala dito ang church goers. Dito, mga disciples ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen? So, pwede bang palakpakan ninyo itong ating mga modelong ginawa ng Panginoon? Kapatid, maraming salamat, ha? Thank you so much. Now, sabi ng Bible, He appointed 12, designating them apostle, that they might be with Him, and that He might send them out to preach. Sabi ni Lord, ang dulo, isi-send sila to preach. Ba't sila magpipreach? Yun naman ang purpose, i-share natin ang gospel ng Panginoon eh. Ibig sabihin, when they preach, multitude will follow them. Well, based on research and study, we have now 2.1 billion Christian in the whole world. Let me repeat that. 2.1 billion all over the world. Pag binilihan po daw lahat ng Kristiyano sa buong mundo, meron na daw itong 2.1 billion. Ito po yung largest numbers of Christianity that ever recorded. Now, tinan nyo, 2.1 billion. Sa dami po niyan, magtataka kayo, nagsalimula lang yan sa 12. Do you hear that? Because this 12 is tuloy-tuloy, hindi putol-putol. Kung naputol yon, wala na. Iba na ang kalagayan ng mundong ito. What's my point? My point is this. Naging Christian ka, na born again ka, ipattern mo yung life mo doon sa nasusulat ng Biblia. Wala pong church-goer sa Bible. Wala pong Kristiyanong pupunta lang tuwing linggo tapos wala nang pakialam. Hindi yung ganyan. Dapat lahat ng Kristiyano, pag-aralan nyo, masterin nyo, yung salitang discipleship. Kaya nga binigay ko sa inyo yung salita na yan. Yung iba, pag tanungin mo siya, ano ba ang discipleship? Basta. Hindi.
Alamin mo, kasi pag hindi mo alam, hindi mo magagawa. Pag mali ang alam mo, mali ang magagawa mo. Pero pag tama ang alam mo, tama ang magagawa mo. So, ang proof of burden, ang sa akin yun bilang pastor, ituturo ko dapat to sa inyo. Okay, pastor, ano ang simula ng discipleship? Diyan, simula tayo. Ready ba kayo? Bibilisan ko lang. Una, ang simula ng discipleship, selection. Okay? Halimbawa, taas yung kamay, bago ka, sinabihan ka ng isang tao, sama ka sa akin. May ibig sabihin, sineselect ka. Dapat, hallelujah! Magsisimula, tinatawag ka, pinipili ka, dami-daming tao, ikaw pinili. Sino sa inyo na-select na? Taas yung kamay. Ang daming na-select. Di ba, may leader na lumapit siya. Halika, sama ka sa akin. Sama ka sa cell ko. Alam niyo, ibig sabihin po nun, selection has begun into your life. Alam niyo po, hindi kayo madi-disciple kung walang pipili sa inyo. Hindi kayo magiging disciple kung wala kayo magse-select sa inyo. Ang ibig sabihin, ganito. Pumunta ka sa church, tumanggap ka kay Lord, at may lumapit sa iyo, kamusta ka na? O bakit? Sama ka sa akin. Parang si Jesus yun, yung come and follow me. Pag may gumano na sa'yo, come and follow you. Hallelujah. Saan? Gusto ko na, magsisimula na ako. Dapat ganun eh. Tayo ganito, hindi ako pwede, busy ako eh. Alam mo, marami ang ginagawa eh. Alam mo. Kailangan, putol ka na kaagad. Magsalita. Alam mo, matrapaho kasi ako eh. Yung ibang mga nanay, marami kasi akong labahan, tsaka marami magdidis pa ako ng bahay, may laga pa ako mga anak, may apo pa ako. Paano ako magdidis? May tindahan pa ako. Ay, mali ka. Putol ka dyan. Kaya kita nyo, maraming Kristiyano, hindi sila nagpupunta doon sa level kasi sa simula pa lang, hindi na nila tinatanggap. Ang pagiging disciple, kailangan mo nang may nagdi-disciple sa'yo. Amen. So yung Pedro nangingisda, kinuha siya ni Christ, sabi ni Lord, come and follow me. Alam mo, ginawa ni Pedro? Iniwan ng isda, iniwan ng bangka, makasunod lang. Alam niyo, pag susunod kayo, minsan may iiwan kayo. Hindi ka pwedeng sumunod na, Lord, sandali lang ililibing ka muna tatay ko, yung mga anak ko. Pag nalibing na, susunod na ako sa'yo. Sabi ni Lord, kung masyado ko maraming nililibing, hindi ka makasunod sa akin. Amen. Yung iba kasi may hintayin pang, hintayin ka munang mamatay tatay ko, sa ako sunod sa'yo, Lord. Hintayin ka munang maayos tong buhay ko. No. When the invitation came, grab it. Amen. Amen. Sino rito wala sa'yo nag-disciple? Alam mo kung bakit wala sa'yo nag-disciple? Somewhere, somehow, probably may isang taong lumapit na sa'yo, but you have rejected the invitation to start your life of discipleship. When somebody came and asked you to come and follow me, if somebody will came, sumama ka sa cell ko, matuwa ka na. Hallelujah. Lord, ito na yung simula ng... Kasi po, ang beginning point ng discipleship is selection. May magse-select sa'yo. May merong sa'yong to whom He wanted you. Ganyan yan. Kaya lang, balikan nyo ulit yung 13. Sabi ng Bible. Yung verse 13. Sabi niya, kapatid, balikan mo nga yung aking Mark 3:13. Sabi niya dito, and called to Him those He wanted. Sinelect. And they came to Him. Sumama. Pag sinelect ka, sumama ka na. Tanda mo, tuloy-tuloy tuloy-tuloy. Huwag putol-putol. Pag sumama ka na, committed ka na, Lord. Alam ko, discipleship na to. Yung pinasok ko to, discipleship na to. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Nung sumunod sila, hindi nila alam. Pero they just trust Jesus. Amen. Amen po ba? Alam nyo, nung ako po'y nag-disciple at ako'y na-disciple, I don't know what will happen. But I tell you honestly, nothing bad happened. Only good thing happens in my life. Ang ganda ho nang nangyari sa buhay ko. That's why magsisimula sa selection. Okay. Kung sa oras na ito, meron mag-select sa'yo, sabihin sa'yo, halika, alagaan kita, katulad ni Kristo, gagawin kitang disciple. So that one day, the multitude will follow you. Kaya ka naman sumusunod, kasi with goal in mind, one day, magagawa ko yung pinapagawa ng Panginoon. Ano yung pinapagawa ng Panginoon? Buksan niyo po yung Matthew 28, okay? Verse 20. Basahin po natin to, no? Kapatid, pakalagay mo nga yan. Tapos babalik ako ulit yung Mark 13. 19 muna, kapatid. Therefore, ano sabi dito? Go and, ano sabi dyan? Make. Yan po, linaw, oh.
Sabi niya sa 12, umalis na kayo, tumungo na kayo, i-preach niyo ang gospel and make disciples. Ibig sabihin, ang pangangaral ng Ebanghelyo, pagkatapos ipangaral, may gagawin ka. Ano gagawin mo? Gagawa ka ng... Tingnan niyo to. Ano ibig sabihin nito? Go and disciple. Ano ibig sabihin nun? Go and disciples. Yung ba nakalagay? Hindi. Sabi niya, go and make. Ano yung ibig sabihin ng make? Gagawa ka ng disipulo. Kaya ako nagseselect, kaya ka siniselect, kasi nagseselect sa'yo, inutusan ng Diyos, gumawa ka ng disciple of all nations. Bakit? Because we have to raise up disciples whom the multitude will follow. Alam nyo, sa Doulos for Christ, nagtataka yung marami, Pastor, bakit sa iksing panahon naging 15,000 kayo? Sabi ko, bro, ang mga members ko kasi mga disciples to whom the multitude follows. Amen? Kaya tayo lumalago. Tanggalin natin ang discipleship sa Doulos, wala na, hindi na ito lalago. But we are growing because multitude is coming because there are people, they see through disciples, kaya nakukonbinsi ang mga tao. Are you still here? So, ang unang-unang gagawin mo kung gusto ko mag-disciple, magseselect ka. Or, ikaw ay iseselect. Sumama ka. Ano ang pangalawa? Selection, pangalawa, association. Say that word, association. Ano po sabi po dito? Balikan natin Mark 3. Mark 3 pala, I'm sorry. Sa Mark 3, after they were called, and they came to him. Verse 14, verse 14 ha. He appointed 12, designating them apostles, that they might be with him. Ano gagawin? Association. Say that word, association. Pag pinili ka na, di ba, na-select ka? O kaya ikaw nag-select. Ang next step sa discipleship, selection and then association. Kaya nakalagay po dyan sa Bible, that they might be with him. Magsasama na sila. Association. Tama po ba? So, bakit mahalaga ang association? Okay, tingnan niyo po doon. Para mas maliwanagan ninyo, association starts from the word aso. Tama? Yang aso, pag nakakita ng amo, nakita, sino may aso sa bahay? Ayan. Di ba? Ang aso parang associate mo, di ba? Pag ang aso, dumating ka sa bahay, gustong-gusto kang kasama, malayo ka pa meron akong aso, ang pangalan niya, si Blossom. Isa pusang hybrid na dog na ang lahi niya ay schnauzer. Okay, hindi po siya asong isa siyang schnauzer, yung kilay niya po mas mahaba pa sa balbas niya, at yung kanyang bigote ay mas mahaba pa sa balahibo niya. Pag nakita mo siya, para ho siyang matandang lolo na nagkatawang tao. Nagkatawang aso. Ganun po ang itsura niya. Kaya pag nakikita ko siya, tuwan-tuwa ako, maliit po siya, it's a mini-sized dog, pero Levi's po yung baba niya dito, naka-Levi's yan. Naka-501 yung kanyang pantalon. Kaya pag grabe ang ganda, ang cute ng aso. Itong aso na to, ang karakteristik nito, malayo pa lang po ako, pag nadinig niya ng ugong ng makina ng kotse ko, hindi na mapakali. Naku po, kung siya'y nakalabas sa kanyang cage, sasalubungin niya ako at minsan nakalabas siya, pagpasok ko sa gate, grabe, kitang-kita ko, napapaihi sa tuwa. Naranasan niyo ba sa aso niyo yan? Yung napapaihi. Yung pala, hindi pala siya umiihi because I study dogs. Dogs are territorial animals. Kaya sila umiihi because yung ihi na yon ay markings ng kanyang territory. Ibig sabihin, pag nakita niyo yung amo niya at napaihi, binabakuran niya yung amo niya. Akin to, walang kukuha nito. Yun ang ibig sabihin nun. Well, it is just like association. When you find your Jesus, as much as Jesus telling you, akin ka, ikaw din ay sinasabi mo, Lord, ikaw rin ay akin. Hindi ko na sinasabing umihi ka. Okay, iba naman yun eh. Tao ka naman, hindi ka naman aso eh. Okay, may hirap yun, Lord, napapaihi po ako sa inyo. Hindi ganoon, wag. Okay? Yung maganda, yung parang sabik na sabiga. Amen. Sino sa inyo, pag nakikita nyo ang leader nyo, nako, hindi ka mapakali. Uy, yung aking sa leader.
Hallelujah. Yung masayang masaya. Parang bawa, kayo ba masaya pag nakikita nyo ako? Di ba? Halatang halata naman palagi. No, siguro dahil bihira na ako mag-preach ngayon dito. Kaya pag ako nag-preach, uy, si Bishop mag-preach ngayon. Hallelujah! Di ba? Bakit? Kasi kayo, disciples ni Bishop Oriel. Amen? Tama po ba? Turo ko sa inyo association. 12 lang yung disciple ni Christ. Mapapansin nyo, may lagi siyang kasamang 3. Peter, James, and John. Sino kasama? Peter, James, and John. Laging kasama. Sabi ni mga pastor, kaya daw sila laging sinasama si Peter, James, and John. Kasi, yung 3 daw na to, sila yung magiging top leader nung 12. Sila yung inner core. Sila kasi yung magiging matindi sa mga future. Binasa ko po Bible, hindi ho ganun ang pangunawa ko. Nabasa ko sa Bible, si Lord may ugali. Eto, mga cell leader, makinig kayo. Ang association is so important that it could change the life of your disciple. Si Peter, madalas magkalat. Si James and John, tipo yung, Lord, ayaw makinig titigas ng ulo, Lord, Panginoon, pwede bang mag-agree tayo, Lord? Panginoon, bagsakan mo ng kulog at kidlat ang mga tao doon. Tingnan mo na, sabi na, tingnan mo na. Ano ka raw? Lord, kulog at kidlat. James, John, tumigil kayo. Ba't kayo pray? Mga patient, anak, patient. Lord, kasi Lord, ayaw maniwala. Hindi. Pagtalikod niya, kakausapin yung ibang disciple, lalapitan ng dalawa yung nanay, Nay, bakit? Sabi mo naman kay Lord, pag dumating ang kaharian, si Utol sa kanan, ako sa kaliwa. Nag-aagaw ng trono yun Naintindihan niyo ako? Si Peter, nananaga ng tenga, nire-rebuke si Jesus, Rebukean silang dalawa Now, ito yung puntos ng association. Sa sobrang topak ng 3 ito, hindi pwedeng iwanan. Yan. So, sinasama sila. Sabi niya ni Jesus yang, oy, 9, pasensya na kayo May lakad lang ako, kaya lang, sasama ko na itong 3. Alam niyo naman, pag nawala, may gagawin tong kalokohan tong 3 na to Yung 3, akala nila, special sila. May lakad na naman kami ni Lord. Kaya kung sino yung nakikita niyong sinasama ko palagi, alam niyo na ibig sabihin. Huwag kayong maiinggit. Bakit naman si pastor sila lagi sinasama? Malalaki ho topak nung kaya ganun. Tingnan nyo, nag-disciple ako Sa akin pag-disciple, napansin ko, may mga iba't ibang, for example, parang ganito. Yung isang mong disciple, nag-yoyosi pa rin, gaboborn na ganyan, nag-yoyosi, pero dinidisciple mo. Yung isa naman, umiinom ng alak, yung isa naman, nagdodroga. Alam niyo ba, sabi ng Bible, nagpunta ako, hindi sa magaling, kundi sa may sakit. Yan ang prinsipyo ng discipleship. So, ang gagawin mo, isama mo yung nagninigarilyo, nagdadrugs, uminom ng alak. Isama mo sa'yo, umaga hanggang gabi. Hindi makakapag-yosi yun, katabi ka Tol, kami nga, andyan si pastor. Halika, soft drinks tayo. Naalala niyo yung alak. Orange juice. Di ba? Hitit na hitit. Candy. Di ba? Sinama mo siya ng mga 3 buwan. Hindi makapag-yosi sa loob ng 3 buwan. Malamang 3 buwan, wala na yung yosi nun. Amen. Amen. 3 buwan, hindi makainom ng alak. Malamang yung hunger sa alak mawawala. Kumikilos na ang Diyos, tinutulungan mo pa siya. Alam nyo, maraming discipler, makinig kayo mga cell leader. Bakit kayo ganyan? Yung mga siraulo dun sa mga cell group nyo, iniiwan nyo. Lalong nagiging siraulo. Dapat, yung mga may topak, mga matigas ang ulo sa cell, yan ang associate mo. Dahil sa kasasama sa'yo, titinuyang. Di mo si Peter. Tumino ba si Peter? Say amen. Tumino ba si James and John? Tumino. Pinainom ba sila ng mga formula? Wala. Meron bang in-injection sa kanila? Wala. Alam niyo mo, nagpagaling sa kanila? The power of Jesus' presence in their life. Ganyan po
ang pagdi-disciple. Sino gusto niyong matanggal ang inyong bisyo? Eh, pag sinasama ka, sumama ka. Yung iba kasi sa atin, sama ka sa, hindi. Ano ngayon, busy ako eh. Mira, iinuman kami, yayayain pa ako. Paano ka magiging disciple dyan? Amen. Sama ka. Alam nyo, eto, sinubukan ko, subok na subok ko to eh. Yung 12 ko, nung nagsisimula ako, hindi makuha yung vision. Sabi ko, turo ako ng turo, lecture ako ng lecture, hindi nakukuha yung vision. Nahihirapan magpag-grow ng cells. Alam nyo ginawa ko? Sama ka sa akin, sama ka sa akin. So, nililibre ko ng plane ticket. Pupunta ako sa malayong lugar. Lilipad kami sakay sa aeroplano. Tapos sasama sila sa akin. Manlalaki yung mga mata. Pastor, ganito ba to? Oo, ganyan. Kasi kailangan tulungan natin ng mga tao. Alam nyo, sa kakasama, may mga ibang pastor magpipreach. Uupo yan sa harapan, katabi ako eh. Pastor, gusto mong tubig? Kana tubig ko. Binibigyan ako ng tubig, binibigyan ako ng panyo, binubuhat ang bag ko. Pero wala silang kaalam-alam, yung sinama ko sila, may mangyayari sa buhay nila. Hindi sila makagawa ng isip na mali, maghapon para silang sinok. Grabe. Nakikinig sila ng Word of God. Alam nyo, pag uwi, mga 3 araw, uwi na kami sa Maynila. Titingnan ko po, ang sipag na mag-evangelize, nagmi-meeting na ng mga leaders. Saan nyo nakuha? Sa association. Taka ako, nililecture ako, hindi na mabago eh. Pero nung sinasama ko na, nauunawaan na nila yung vision. Pastor, ganyan pala vision. Pastor, ganyan. Pastor, kaya pala ikaw napapagod. Pastor, kaya pala hindi ka natutulog. Ang ganda pala ng ginagawa natin, Pastor. Pumunta ko sila sa iba't iba na, sinasama ko sila. Pagpunta nila sa mga church, ang mga tao hindi marunong sa vision. Tatanungin sila, ano ba ginagawa sa inyo? Biglang konti, sila na nagle-lecture. Alam nyo, ganyan kasi ang disciple eh. Kasi ganyan. Oh, Pastor, marami pala silang hindi alam. Pastor, salamat sa pag-train nyo po sa amin. Kami po, alam namin sila, hindi oh. Mamayang konti, nagtataka sila. Bakit parang yung pastor, mas marunong pa ako sa pastor? Ay, yung mga disciple ko po, matitindi pa sa pastor yun eh. Bakit? They were trained, they were equipped, they were exposed in so many ways. Why? Because of association. Kung gusto nyo mag-produce ng matititing disciples whom the multitude will follow, yung mga may topak sa loob, yung mga matitigas ang ulo, gamitan nyo ng association. Amen. May seminar. Sama ka sa akin, may seminar. Doon may, sama ka. Huwag nyo palalagpasin yun. Expose you. Sino may natututunan ngayon? Sino rito yung may gagawin ka sa disciple mo? Taas yung kamay. May gagawin ko sa disciple ko. Sasama ko yun. Di ba? Alam niyo, ang mali sa mga Christian, ganito eh. Ito, unfruitful. Ito, matigas ang ulo. Ito pa. Sabi niya, ito mabait. Kayong dalawang mabait, sama kayo sa akin. Mali eh. Sabi ni Lord, nagpupunta ako sa may sakit. Hindi sa mga taong magagaling. May natutunan ba tayo? May tanong ako sa inyo. Sino rito yung nag-aalaga ng kaluluwa? Taas yung kamay. Sino sa inyo willing mag-apply ng power of association? Taas yung kamay. Mahalin nyo yung tao. Ganyan po ang pag-disciple. Now, please, yung mga naman dinidisciple, normal na isasama kayo. Baka naman pa sinasama kayo, ayaw nyo naman sumama. Pinapapunta kayo, ayaw nyo naman pumunta. Paano mababago isip mo? Kung nasan yung discipler mo, wala ka doon. No. You want tuloy-tuloy? Ayaw mong maputol ang paglago ng iyong pag-Christian life? Sumama ka palagi sa discipler mo. Tingnan mo, sa kakasama mo sa kanya, parang sila Pedro. Sa kakasama, nababago ang iyong isipan, nababago ang iyong isip, nabubuksan ang iyong mga mata, nakikita mo yung mga dapat nakikita. Because the truth is this, kung ikaw lang mag-isa, baka wala kang makita. Amen. Amen. Sino rito willing magpasalamat kay Lord kasi na-select ka na? Amen. Now, hindi po tapos. Ano dapat mong gagawin? Pangalawa? Magkaroon dapat ng association. Sa next week, huwag kayong mawawala. Itutuloy ko po itong teaching na to. Amen? May natutunan ba tayo ngayon? Sa umagang ito, magsaya ka kung ikaw ay naselect na. Part ka na ng 12 ng isang cells. Okay? Purihin ang Diyos. Kung nahintong ka na. Pag nahintong ka na, huwag kang aalis. Lord, tuloy-tuloy ako. Pangalawa, huwag kang aalis dyan. Pangalawa, sumama ka palagi. Kung nasan yung leader mo, sama ka.
sumama ka. Pag niyaya ka, sama ka. May mga cell leader dito, may mga nagdi-disciple. Huwag mo lang samahan yung mga mababait, yung mga productive. In fact, sa totoo lang, mas nangangailangan yung mga unproductive at walang fruit, mas kailangan kanila. Yun po ang tulungan natin. Amen po ba? Sino niniwala this week maging iba discipleship natin sa ating mga cell group? Amen? Amen? Amen. Yung pag hindi ka naman sinasama ng leader mo, huwag ka na magselos. Sabihin mo, ang bait ko na pala. Magaling na ako, hindi na ako sinasama. Amen? Pero pag sinasama ka, humanda ka na. Naku, may ituturo sa akin. Bakit? Ina-associate ako ng leader ko. Sa totoo lang po, yun po ang discipleship. Sino may natutunan sa discipleship sa umaga pong ito? Sino sa inyo magiging true disciples? Amen. Remember, sana wag putol-putol. Sana tuloy-tuloy. Amen. Ulitin ko sa umaga pong ito, may mga tao ditong dapat magsimula ng magpa-disciple. Ulitin ko, may mga tao dito, dapat mo nang magpa-disciple. Sabi mo sa katabi mo, magpa-disciple ka na. Hindi puro kaligtasan lang. Amen? Sino rito yung encourage mong katabi mo, tuloy-tuloy? Baka meron dyan ang ihina, gusto nang pumutol, sabi mo, wag, tuloy-tuloy lang. Amen? Pwede man tumayo tayo lahat ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo po ba, sa Bible, nung nagkaroon sila ng communion, one evening, alam niyo kung sino pinag-communion nila? Yung mga disciple lang, walang unbeliever. No? Because itong message ng bread at ng cup, dapat maunawaan kasi yan ng mga true disciples ng Panginoon. No? Alam niyo po, nakakalungkot ngayon, ang bread at ang cup na ito, yung communion table, parang wala nang ibig sabihin sa panahon natin ngayon. Pero para po sa akin, isang pastor, ang tinapay at ang saro ng bagong tipan ay isang malinaw na pagpapaalala na ang tumanggap nito noong unang panahon ay ang mga true disciples ng ating Panginoon. At para sa akin, dahil tayo disipulo ng Panginoon, tunay na disipulo ng Panginoon, ito po yung magpapaalala sa atin na hindi lang tayo niligtas ng Panginoon, tayo ay ginawang disipulo ng ating Panginoon, whom the multitude will follow. One day, makikita nyo po yung beauty because your life ay naayos. Magtataka kayo, magkakaroon na kayo ng mga followers, mga disciples. Amen? Sino rito yung gusto mong maging true disciple ka? Say amen. And then one day you will see merong kang followers, mga disciple mo. Amen. Are you excited about it? Ako po excited. So bago po natin tanggapin itong asan ba yung aking mga andito na ba sila? Yung magano nito. Pwede bang itaas natin ating mga kamay? Panginoon, salamat sa umagang ito na ang iyong salita ay buhay. Na ang pagtanggap ng kaligtasan kay Jesus ay sa lamang bahagi ng malaking plano mo sa buhay namin. Lord, tunay, hindi lamang kami dapat maligtas. Ngunit kami rin ay maging isang tunay na disipulo na magiging isang asin at ilaw ng sanlibutan ito. Isang Kristiyano na nais ng mga taong sundan, Panginoon. Lord, indeed, we pray that you would help us, Lord, upon this church. We could raise up true disciples whom the multitude will follow. Lord, salamat that there are people here right now are able to select their disciples. And people are excited because they were selected to become part of discipleship. Lord, sa umagang ito, we pray and we declare that our relationship with you will continue and continue. And it will never stop, God, because we will be under discipleship, Lord. We pray that you would raise up leaders, disciplers upon our lives, Lord. And you would also raise up people whom we could disciple, Lord. Jesus, train us, equip us, prepare us for the works of ministry. Lord, sa umagang ito, i-bless mo po ang bawat emblems na ito. Samahan mo po kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.